Mahal na mahal kita at gagawin ko lahat para maging masaya ka. Kahit pang ibig sabihin nun ay kailangan kong lumayo sa'yo. Dear Amihan Stories presents My Long Lost Mommy Dog, written by Suzy Kim. Ang malamig na hangin ng aircon sa Pediatric Hematology Oncology Department ay tila hindi makabawas sa init ng ulo ni Dr. Eve Del Viejo. Nakasuot siya ng puting lab coat na may embroidered ng pangalan. Nakatayo siya sa viewing area ng nurse's station, nakatingin sa chart ng bago niyang pasyente. Leukemia. Bulong niya, ang boses ay halos kasing lamig ng kanyang palayaw. Tinagurian kasi siyang Ice Queen ng Pedia Ward. Hindi dahil sa wala siyang pakialam sa mga pasyente niya, kundi dahil iyon ang kanyang defense mechanism laban sa sakit at kamatayan na palagi niyang kinakaharap. Hindi madalas ngunit naapektuhan siya kapag namamatayan siya ng pasyente. Maskara niya ang pagiging Ice Queen dahil para sa kanya, ang emosyon ay luho lang sa propesyong napili niya. Doc Eve, nandito na po yung ama ng bata. Paalala ng isang nurse, bahagyang nanginginig sa presensya niya. Tinutukoy ng nurse ang guardian ng bago niyang pasyente sa gabing yun. Tumingin siya sa orasan. Eksaktong 9 p.m. Kahit sa huling appointment, palagi siyang on time. Inayos niya ang salamin niya, ni hindi nag-ensayo ng ngiti dahil alam niya kung gaano kaseryoso ang pag-uusapan nila ng ama ng bata. Papasukin mo. Pumasok sa opisina ang isang lalaki. Matangkad, malapad ang balikat at may malungkot na aura na kahit ang mamahaling damit at formal na ayos nito ay hindi maitago. Nabitawan niya ang ballpen hawak. Ang Ice Queen ay biglang natunaw. Iniluwa kasi ng pinto si Jao Ilagan. Ang lalaking minsan nagpahinto ng mundo niya. Ang lalaking dahilan ng pinakamalaking niyang sugat sa puso niya. Dr. Del Viejo. Bati ni Jao. Ang pamilyar nitong boses ay may bakas ng pagod. Halos hindi siya makatingin ng diretsyo sa lalaki dahil una na niyang nabasa ang kalungkutan sa mga mata nito. Salamat at pumayag kang tanggapin si Emily. Imbis na magpakita ng simpatya ay tinanguan niya lang ang lalaki. No need to thank me. Hindi ko pa siya napapagaling. I am thanking you in advance. Sana kahit hindi maganda naging pagtatapos ng relasyon natin, hindi makaapekto yun sa... Pinutol niyang anumang lalabas sa bibig ni Jao gamit ang isang malakontrabidang tawa. Yung tawang ayaw na ayaw madinig ng kapwa niya doktor at ibang nurse dahil nangangahulugan yon ng sarkasmo. Masyado ka naman yatang bilib sa sarili mo. Sa tingin mo ba talaga kakalimutan kung lisensyado akong doktor para lang gantihan ka sa lahat ng ginawa mo sa akin nun? I'm sorry to disappoint you, Mr. Ilagan. Pero walang ibang mahalaga sa akin ngayon kundi ang profesyon ko at reputasyon ko bilang doktora. I'm sorry if I ever brought it up. Alam ko naman na gagawin mo lahat para sa mga pasyente mo. I'm sorry for being rude. Napayukong sabi nito. Please, help my little angel with any miracle, Doc Eve. Tumigas ang pangal niya. Walang milagro sa medisina, Jao. Pero makakaasa kang gagawin ko lahat para kay Emily. Biglang bumukas ang pinto at sumilip ang isang batang babae na may makintab at itim na buhok. Bilugan ng mga mata ng bata at kahit na maputla, ay taglay pa rin ito ang ganda na mukhang namana nito sa pamilya ni Jao. Daddy, nandiyan ka lang pala. Kanina pa kitang hinahanap. Sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng maliit na boses. Nakangiti si Emily, ang 6 na taong gulang na anak ni Jao. Ang inosenteng ngiti nito ay tila nagpabilis ng tibok ng puso ni Eve. Kanina pa niya nakita sa ward ang bata, ngunit ngayon lang nagkaroon ng linaw sa kanya kung bakit nakakaramdam siya ng koneksyon dito. Si Joe naman pala kasi ang ama. Hi, Mami Doc! Bati ni Emily. Lumapit at yumakap pa ito sa binti niya. Nanlamig siya at natigilan. Ang titig niya ay napunta kay Joe na namumutla sa dahil lang hindi niya alam. Ayaw na niya sanang alamin pa ang kahulugan ng ekspresyon na yon, ngunit patuloy na nagpapaskip sa dibdib niya ang itinawag sa kanya ng anak nito. Mommy. Anak, what did I tell you? Hindi lahat ng tao pwede mong tawaging mommy.
But Mommy Doc is nice, Daddy. Diba, Mommy Doc? Ang soft po ng kamay niya kanina, Dad, habang hawak niya yung face ko. Binuhat ni Zhao palayo sa kanyang anak nito. Pasensya ka na, Eve. Babalik na kami sa ward. Pag-usapan na lang natin sa ibang pagkakataon ng initial findings mo. Wala siyang ginawa para pigilan na mag-ama. Ayaw niya rin sa pakiramdam yung masyadong clingy sa kanya ang bata. Pangarap niya noon ang maging isang ina. Ngunit matapos niyang mamatayan ng anak at mawala sa kanya ang nag-iisang lalaking pinagkatiwalaan niya, ay kinalimutan na niya ang pangarap na yon. Katulad ang nanay niyang mag-isa siyang pinalaki at itinaguyod, pinilit niyang patigasin ang puso para wala ng kahit na sino o kahit anong makawasak sa pagkatao niya. Pagkatapos ng araw na yon, ay pinili ni Eve na guguli ng oras sa pag-analisa sa mga resulta ng lab test ni Emily at pagbasa sa findings ng ibang doktor na tumingin dito. Iisa nga ang findings sa mga doktor na iyon. Leukemia raw ang sakit ng bata pero hindi siya kumbinsido. Kaya kinailangan niyang masusing obserbahan si Emily. Ang tatay na rin mismo ng bata ang humiling na i-confine ng paslit sa ospital nila upang mas maobserbahan ito at maalagaan. Ayon din kasi sa mga chismis ng mga nurse sa children's ward, mukhang isang abalang negosyante na si Zhao. Matagal na panahon na mula nang mawalan siya ng pakialam sa buhay ng lalaki, kaya hindi na niya alam kung ano na ang pinagkakaabalahan nito sa buhay. Pero dahil sa mga matatabil na dilang naririnig niya, hindi niya tuloy maawat ngayon ng sarili na hanapin sa internet ang pangalan ni Zhao Ilagan. Nung maghiwalay sila, hamak na empleyado lang sa call center si Zhao. Walang ibang baon na lalaki kundi ang galing nito sa pakikipagbulahan sa mga foreigner nitong customers sa telepono. Ngayon, isa na itong kilalang CEO ng isang local business processing outsourcing company na itinatag nito mula sa wala, ang Global Connect. Mukhang nagkamali ang nanay niya sa sinabi nito noong walang patutunguhan ng buhay ni Zhao, na habang buhay itong magiging call center agent na sasalo sa lahat ng mura at galit na makakausap nito sa telepono. Napailing na lang siya matapos silipin ang bahaging yon na nakaraan niya. Masaya siya nagkamali ang nanay niya sa parteng yon, pero patuloy siya nasasaktan na tumama ang nanay niya sa hinuha nito nung iiwan lang siya ni Zhao. Nagkatotoo kasi yon. Iniwan siya ng lalaki dahil hindi nito maunawaan na ang pangarap niya maging doktor ang pinakamahalaga sa kanya nung mga panahong magkasintahan pa lang sila. Imbes patuloy na magpasakop sa pait ng nakaraan, sinilip na lang niya ang kanyang pasyente. Natigilan siya sa labas ng kwarto ni Emily na makita niya si Zhao doon na nagbabasa ng kwento sa bata. Nakahiga si Emily sa kama. May IV drip, ngunit ang mga mata ng paslit ay nanatiling nakatitig sa ama at nakangiti na tila wala itong sakit na nararamdaman. Ang eksenang yon ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Isang ama na nag-iisa, lumalaban para sa anak nito. Kumatok siya. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Joe sa kanya. Hindi naman. May gagawin tayong physical exam at counting check-up. Walang emosyon na sabi ni Eve habang sinusot ang gloves at saka kinuha ang stethoscope. Ngunit bago pa siya makalapit sa ama ay sumigaw si Emily sa tuwa. Mommy Doc! Bumangon si Emily at iniabot ang dalawang braso nito. Kiss! Kiss! Nagulat siya. Hindi siya sanay sa ganoong paglalambing mula sa mga pasyente, lalo na sa isang bata na ngayon niya palang nakilala. Tumingin siya kay Zhao, naghihintay na saway nito ang bata. Emily, busy si Doc Eve. Masuyong sabi ni Zhao sa anak. Wag makulit, please. Daddy, I just want a quick hug and a kiss for my good luck para maging well ako. Pilit ni Emily na ginamit pa ang bilugang mga mata para magmakaawa sa ama. Naramdaman ni Eve ang tila kuryenteng dumaloy sa kanyang braso. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, ngunit nang makita niya ang pag-asa sa mata ng bata, tila pansamantalang nalusaw ang kanyang ice queen persona. Nagdahan-dahan siya yumuko saka maingat na pinindot ang tungki ng ilong ng bata. Hi Emily. Ang boses niya ay malambot, isang tono na matagal nang hindi niya nagamit.
Pwede mo akong yakapin, pero pagkatapos, iti-check na kita, okay? Nagliwanag ang mukha ni Emily. Iniangat nito ang mga kamay at halos maglambitin sa leeg niya. Ang amoy nitong amoy ng baby powder at ospital ay biglang nagpaalala sa kanya ng isang pangarap na matagal na niyang inilibing. Ang magkaroon ng sarili niyang anak. Ang bango ni Mami Doc, Daddy. Bulong ni Emily. Pagkatapos ay mabilis na hinalikan siya sa pisngi. Naramdaman niya na uminit ang kanyang pisngi, ni hindi niya napigilan ang labi niya na bahagyang ngumiti. Okay, Emily, time for Mommy Doc to check you up. Sabi niya at inilapag niya ang bata sa kama. Nagsimula sa kanyang pagsusuri. Ngayon, huminga ka ng malalim. Utos niya habang inilalapat ang stethoscope sa dibdib nito. Habang nakikinig siya sa stethoscope, hinawakan ng maliit na kamay ni Emily ang kanyang lab coat. Mami Doc, are you going to make me all better? Para pwede na ako mag-ice cream at maglaro sa park? Gagawin natin ang lahat, sweetheart. Sagot niya at mabilis siya nag-iwas ang tingin kay Zhao na nakatitig sa kanila. Parang maging si Zhao ay nagtataka sa bigla ang pagbabago ng aura niya. Tinignan niya ang balat at gilagid ni Emily. Mami Doc, bakit ang putla ko raw po sabi ni Nurse Lisa? Kasi Emily, meron tayong munting kaaway sa loob ng katawan mo na kailangan nating labanan. Paliwanag niya habang kinukuha ang braso ng bata para kumuha ng blood sample. Hindi umiyak si Emily, ngumiti lang ito. Ang galing mo po mag-inject, hindi masakit. Salamat po, Mami Doc. Nang matapos ay hinubad niya ang kanyang gloves. Zhao, I need to talk to you sa office ko. Maghintay ka lang ng ilang minuto. Utos niya sa kanyang formal at malamig na tono. Ngunit bago siya makaalis, niyakap ulit siya ni Emily. Mas mahigpit yun. Promise me, Mami Doc, you'll come back and read me a story later, okay? Titignan natin, Emily, ha? May trabaho pa kasi si Mami Doc eh. Yay! I love you, Mami Doc. Tuluyan na niyang nilisan ng kwarto. Dala ang bawat salita at yakap ni Emily. Paglabas ay bumalik na naman ang Ice Queen persona niya. Kailangan niya ulit ang babaeng walang pakiramdam sa muli nilang pagkaharap ni Zhao sa opisina niya mamaya. Hindi sinasadya na patitig siya sa reflection niya sa salamin sa loob ng kanyang opisina. Matagal na mula na maging conscious siya sa kanyang itsura. Ngayon na lang ulit, may iilan ng gitla sa mukha niya. Hindi na siya kasing bata tulad ng dati at alam niyang wala namang pakialam doon si Zhao. Pero mahalaga sa kanyang magmukha pa ring maganda sa mata ng dating nobyo. Marahil ay pride yon. Pero wala na siyang pakialam. Gusto niyang maitago ang anumang emosyong pwedeng kumawala sa mukha niya mamaya oras na puntahan na siya doon ng lalaki. Samantala, hindi nagtagal ay nakarating na rin si Zhao sa opisina ni Eve na may pagka-minimalist ang disenyo. Puting dingding, mga aklat medikal na nakahanay, at isang malaking bintana na nagpapakita ng tanawin na lungsod. Walang kulay, walang emosyon. Tulad ng pilit na pinanindigan ni Eve sa harap niya. Hanggang ngayon, kilala pa rin niya ang dating nobya. Mahilig pa rin itong magtago ng totoong emosyon. Siya lang naman ang tanging nakakabasa sa tunay na nararamdaman nito. Have a seat. Utos ito sa kanya. Umupo si Zhao sa upuang nasa harapan ng desk ng doktora. Tumingin siya sa mga kamay niya. Tila ba mas interesante ang sarili niyang palad kaysa makipagsalubong ng tingin kay Eve. So, Doc Eve, ano ng findings mo? Same diagnosis pa rin ba? Kinakabahan niyang tanong, ngunit nilakasan niya ang loob niya habang hinihintay ang sagot nito. Tinignan niya lang ang inilapag ni Eve na folder sa mesa. Naglabas ito ng ilang kopya ng lab test results at inihani ang mga yon sa harap niya. Pansin na pansin niya ang bawat galaw nito at kalkulado, para bang sinusubukan pa rin itong panatilihin ng profesional na maskara. Ang mga resulta ng peripheral blood smear at CBC ay nagpapakita ng mataas na white blood cell count, may blood cells at may anemia.
Pagsisimula nito, pilit niyang inuunawa ang mga salitang lumalabas sa bibig nito, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang kulay ng labi nitong paborito niyang halikan noon. Ito ang dahilan kung bakit lahat ng doktor na nakakita kay Emily ay na-diagnose ng acute lymphoblastic leukemia. Pero bakit hindi ka kumbinsido? Tanong niya habang pinipigil ang mapalunok dahil sa nakakaakit na korte ng labi ni Eve. Naalala niya tuloy yung mga panahong palagi niyang hinahalikan ng mga labing yun sa bawat pagkakataon na makuha niya. Dahil merong ilang atypical findings, sagot ni Eve. Tinignan ko yung smear jaw. May mga morphological irregularity sa blast na hindi karaniwan sa typical na leukemia. Ipinapakita rin ng iba pang markers na may posibleng ibang sakit na kailangang i-rule out. Tumaas ang isang kilay niya. Ibang sakit? Ano naman yun? Ang bone marrow ay ang pabrika ng dugo. Para masigurado natin ang pinagmumulan ng sakit at kung ano talaga ito, kailang matignan ko yun sa pamamagitan ng bone marrow biopsy. Paliwanag nito. Kailangan natin gawin ng bone marrow biopsy at aspiration. Sa pamamagitan lang nito natin malalaman ang tiyak na diagnosis para makapagbigay tayo ng tiyak na treatment plan. Nang marinig ang salitang biopsy ay namutla siya. Kailangan bang gawin yan? Hindi ba sapat na mga blood test? Masakit yan, Eve. Sa kabilang banda, sa sandaling binanggit ni Zhao ang pangalan niya, naramdaman ni Eve ang tila pagkalabit sa isang matagal nang nakabaon na sugat. Nag-iwas siya ng tingin at muling tinignan ng mga papeles. Hindi sapat. Ang peripheral blood smear ay isang clue lang. Ang bone marrow biopsy ang magbibigay sa atin ng mas malinaw na diagnosis. Paliwanag niya na pilit na ibinalik ang malamig na boses. Kung hindi natin malalaman kung ano talaga ang sakit ni Emily, hindi tayo makakapagbigay ng tamang gamutan. At sa ganitong uri ng sakit, kailangan nating maging maagap. Napabuntong hininga si Zhao. Wala na bang ibang paraan? I'm sorry. Pinigilan niyang maluha na makita kung paano bumagsak ang balikat na lalaki. Hindi niya maitago ang awa sa lalaking dati niyang minahal habang nasa mukha nito ang pag-aalala para sa anak. Kahit siya naman ang malagay sa ganoong posisyon, pareho lang sa reaksyon ni Zhao ang mararamdaman niya. Pirmahan mo ang form. Anya sa boses na pilit na pinapatatat. Gawin mo yan para kay Emily. Kinuha nito ang form habang ang kamay ay bahagyang nanginginig. Pinirmahan nito ang form at hindi na nagtanong pa. Nang matapos ay tumayo ito at humarap sa kanya. Ang ekspresyon ay seryoso. I will trust you, Eve. Pagkatapos sabihin yon, ay umalis na ito mula sa opisina niya. Hindi man sila nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap pa at magkamustahan. Sapat na sa kanya ang isiping may tiwala pa rin si Zhao sa kanya. Kinabukasan, maaga dumating si Zhao sa ospital upang samahan ang anak habang sinasagawa ang bone marrow biopsy. Sa loob ng pediatric procedure room, nakahiga si Emily sa kama. May nakasukbit na IV fluid. Hindi ito umiiyak, ngunit halata ang pagkabahala sa mukha ng bata. Tati, masakit ba talaga yung gagawin ni Mami, Doc? Bulong ni Emily habang mahigpit na nakahawak sa kamay niya. Niyakap niyang anak. Konti lang anak, pero gaya ng sabi ko sa'yo, kailangan natin yan para malaman ni Mami Doc kung paano kanya pagagalingin, di ba? Pumasok si Eve sa silid, kasama 2 nurse at ang anesthesiologist. Nakasuot ito ng kompletong surgical gear. Ang mga mata lang nito ang nakikita sa ibabaw ng maskara. Nginitian ito ni Emily at nakita niyang pilit itong gumanti ng ngiti sa bata. Mr. Ilagan, we will proceed with the conscious sedation. Mananatili siyang gising pero hindi niya ganong mararamdaman ng sakit. Paliwanag ni Eve, ang boses ay profesional at walang bahid ng emosyon. Hindi siya nito tinawag sa pangalan, isang tanda na pinapanatili nito ang pader sa pagitan nila. Sige Doc, salamat. Hinalikan ni Zhao sa Emily sa noo saka mahigpit na hinawakan ang maliit na kamay ng kanyang unika iha. Mabilis sa mga galaw ni Eve, kalkulado at tumpa. Gusto niyang mabawasan ang pagkakataong makaramdam si Emily ng sakit dahil may kung anong karayom din ang tumutusok sa dibdib niya sa tuwing maririnig ang mahinang pagdaing nito. Hingang malalim, Emily.
Bulong ng doktora na agad na sinunod ng bata ng buong tapang. Sa kabilang banda, gamit ang isang espesyal na karayom, maingat na kumuha si Eve ng bone marrow sample mula kay Emily. May naramdaman siyang saksya na nagpapatunay na tama ang kanyang hinuha. Sa bawat galaw niya, tinitiyak niya na minimal ang trauma. Siya ang pinakamahusay sa kanyang ginagawa at ang profesionalismo niya ay nangingibabaw. Ngunit sa ilalim ng kanyang maskara, pinipigilan niyang sarili na madistract sa mga titig ni Zhao. Okay, we're done. Sabi niya, tinakpan niya ang sugat ng sterile dressing. Thank you. Iyon ang naiiyak na sabi ng lalaki sa kanya. Nginitian lang niya ang dating nobyo saka nagsimulang maghubad ng gloves habang inaasikaso na ng mga nurse si Emily. Bago umalis, hinaplos ni Eve ang ulo ng bata. You are a very brave girl, Emily. Kinabukasan ay lumabas na ang resulta ng biopsy at matama nakatitig doon si Eve. Ipinakita ng bone marrow biopsy na walang leukemia. Kaya nagsagawa sila ng hemoglobin electrophoresis. Napabuntong hininga siya na makita lahat ng pahina ng resulta. Tama siya. Hindi leukemia. Ngunit nahanap niya ang tunay na dahilan ng sakit ni Emily. Sa isang mabilis sa paghahanap sa kanyang computer, tinignan niya ang kasaysayan ng kaso ni Emily. Ang paulit-ulit na pain crisis, splenic sequestration, at matinding anemia. Lahat ay mas akma sa sickle cell disease. Ang napagkamalang blast cells ay maaaring mga nucleated red blood cells dulot ng matinding bone marrow stress. Kailangan ng bata ng allogenic hematopoietic stem cell transplant. Iyon ang tanging paraan para tuluyang mapagaling si Emily dahil severe na ang kaso nito. Ngunit ang transplant ay nangangailangan ng compatible donor. Agad niyang ipinatawag si Zhao para malaman kung may mga posibleng compatible donor mula sa pamilya nito at sa pamilya ng nasira nitong asawa. Kung magpapakatotoo lang si Eve sa sarili, ayaw niya sanang pag-usapan pa nila ni Zhao ang tungkol sa babaeng pinakasalan nito. Ngunit para sa pasyente niya, alam niyang kailangan niyang tiisin ang puso niyang madudurog sa lahat ng maririnig niyang impormasyon tungkol sa namatay na asawa nito. Habang naghihintay sa pagdating ng binata, ay nalunod naman si Eve sa matinding pagbabalik tanaw sa nakaraan nilang dalawa. 7 years ago. Hindi inasahan ni Eve na kasabay ng pag-aaral niya ay magbubunga ang ilang gabing pinagbigyan niya si Zhao. Ni hindi pa nagminti sa buwan ng dalaw niya, ngayon pa lang. Kaya takot na siya sa magiging reaksyon ng nanay niya dahil tiyak siyang hindi nito matatanggap na magkakaroon ng sagabal para makatapos siya sa pag-aaral bilang doktor. Pilit niyang itinago sa bag ang positibong PT kit na ginamit niya. Balak niyang ipaalam yon agad kay Zhao. Ngunit hindi magtagpo ang oras silang dalawa. Ngayon lalo pat kasagsagan ng pagpapapromote nito sa trabaho. Hanggang sa madiskubre na lang ng nanay niya ang katotohanan dahil sa morning sickness niya. Suka siya ng suka tuwing umaga at madalas siyang hindi makakain ng maayos. Nang araw na yon, namutla na lang siya na makitang inaabangan na siya ng nanay niya sa sala. Evangeline, umaming ka nga sa akin. Buntis ka ba? Kasabay ng pagdagundong ng boses ito sa buong kabahayan nila, ay ang pagdagundong ng kaba sa dibdib niya. Sagutin mo ang tanong ko, Eve. Buntis ka ba? Nagsimula na siyang umiyak. Ayaw niya pa sanang magsalita pero nilapitan na siya nito at mahigpit na pinisil sa magkabila niyang braso. Sumagot ka! Opo, ma. Malakas sa sampalang inabot niya na magsabi siya ng totoo. Anong pa sinabi ko sa'yo, ha? Pag-aaral mo muna! Hindi ako nagpapakakuba para lang magkaroon ka ng oras sa kumerengkeng! Paano na yan ngayon, ha? Hindi naman po ako magpapabaya sa subspecialty fellowship, ma. Isa pang sampalang tinamo niya. Hindi na sinabi ko nung dumating ka sa buhay ko. Nakakayanid ko. Pero anong nangyari? Hindi ako nakapagtapos. Kinailangan ko pa magpakasal sa ama mo para lang hindi ako maghirap kahit ayoko sa kanya. Di ba sinabi ko na sa'yo na utak mo ng paggagadahin mo?
Bakit pati pagkakamali ko sa buhay ginawa mo? Hindi naman itinatago yun ng nanay niya sa kanya. Isa siyang pagkakamali. Nagkataon lang talaga na masipag ang tatay niya kaya naibigay naman sa kanila ang buhay na kailangan nilang mag-ina. Pero hindi pa rin masaya doon ang nanay niya. Frustrated itong maging doktor tulad ng mga tito at lolo niya. Gusto ng nanay niyang ipagpatuloy niya ang pangarap nito. At ngayon na buntis siya, malaki ang takot nito na hindi na mangyayari yon. Kahit masela ng pagbubuntis niya, pinilit niyang makisabay sa pag-aaral. Kaya sinisisi niya ang sarili niya nung patay na mailabas ang anak niya. Ayaw na lang daw ng nanay niyang lalo pa siyang ma-stress kaya hindi na ipinakita sa kanya ang wala ng buhay na sanggol. At si Zhao, hindi na rin naman nag-effort na makipagkita pa sa kanya na makuha na nito ang hinihintay na promotion. Basta na lamang itong hindi nagparamdam. Nalaman niya na lang 3 taon pagkatapos ng fellowship niya na may asawa at anak na ito. Napangasawa nito ang dati nitong team lead na ngayon isa ng successful na virtual assistant. Alam ni Eve dahil hindi naman siya huminto sa pagsilip sa buhay ni Zhao. Hindi rin naman nagtatago ang lalaki. Pareho lang silang nagpasya na huwag na makipag-usap sa isa't isa. Bagay na ipinagpasalamat ang nanay niya dahil kung hindi raw siya natigil sa pakikipagrelasyon kay Zhao, ay baka nga hindi siya naging pediatric hematologist and oncologist ngayon. Doc Eve, may I come in? Agad siya napapikit at mabilis na nakabalik sa kasalukuyan nang marinig ang boses si Zhao mula sa pinto ng kanyang opisina. Nagmadali siya nagpunas sa mga luhang kaling na papalang tumutulo sa pisngi niya bago tuluyang pinapasok ang lalaki. Come in. Umupo ito sa tapat ng desk niya, ngunit hindi na gaya ng dati na tila nagmamadali itong umalis. Ramdam ni Eve ang pagtigil ng mundo niya sa tuwing tititigan siya ni Zhao. May kung anong init na nagbabalik, isang init na matagal na niyang sinubukang patayin. Kumusta ang resulta, Doc? Tanong nito. Ang boses ito ay mas kalmado na kumpara nung una sila nag-usap. Inilapag niya ang folder na naglalaman ng mga resulta. Hindi acute lymphoblastic leukemia ang sakit ni Emily. Meron siyang sickle cell disease. Napataas ang kilay nito. Sickle cell? Anong ibig sabihin nun? Isang genetic disorder ang sickle cell disease. Hindi ito cancer pero delikado pa rin pag nagkaroon ng organ damage kung hindi maagapan. Sandaling tumahimik si Zhao, tinutunaw ang impormasyon. Paano maagapan? Kung magpapatuloy ng ganito kalubama ang krisis niya, kailangan nating pag-isipan ng stem cell transplant. May mga posibleng kapatid ba si Emily na pwedeng sumailalim sa test para malaman kung match sila at pwedeng maging donor? Umiling si Zhao. Hindi na kami nagkaanak ni Nina. Saglit na kumirot ang sugat sa dibdib niya nang marinig ang pangalan ng nasirang asawa nito. Ngunit agad niyang inisang tabi ang sakit na yon. Mas mahalaga sa Emily. Si Nina, wala rin siyang anak sa iba. May iba pa bang posibleng maging donor? Determinadong tanong ng lalaki. Kung ganon, kailangan nating itest ka, ang pamilya mo at ang pamilya ng misis mo. Hindi tayo pwedeng sumuko sa paghahanap ng taong magiging match ni Emily sa stem cell transplant. Inilabas ni Eva ang isang diagram. Since wala tayong sibling match, tanging half-match donor na lang ang pag-asa ni Emily. Kaya kailangan nating silipin ang mga posibleng match sa pamilya niyo at sa mga kamag-anak ng asawa mo. Sasabihan ko sila, Doc Eve. Ako na lang muna ngayon na magbibigay ng sample. Ipinatawag niya ang nurse para kunan ito ng dugo para sa HLA typing. Sige, blood extraction lang to para sa HLA typing. Hindi ako makapaniwalang nagtagumpay ka sa mga pangarap mo. Komento ni Zhao paglabas ang nurse na kumuha dito ng dugo. Ang dami mo na sigurong buhay na nailigtas. Thanks to you. Kung hindi mo ko iniwan nun sa ere, baka naging housewife mo lang ako. Ganun pa talagang iniisip mo? Sagabal ako sa mga pangarap mo. Natigilan siya. Ako ba nag-isip niya noon? O ikaw? Sino ba sa ating dalawang bigla na lang nawala na parang bula? Hindi na nakaimik ang lalaki. I'm sorry. Hindi na dapat tayo nag-uusap tungkol sa nakaraan natin. That was so unprofessional of me. Pasensya na.
Papuntahin mo na lang dito sa ospital ang mga kamag-anak niyo ni Nina para makapagbigay ang lahat ng blood sample. Papatawag na lang kita kung pwede kang maging stem cell donor ni Emily. Nagulat na lang siya nang yakapin siya ng lalaki. I am very grateful about all this, Eve. To show my gratitude, pwede ba kitang maimbitahan sa labas? Hindi siya sanay na sumang-ayon sa mga ganong klase ng imbitasyon. Pero dahil sa may pamilyar siyang damdaming nakakapasa kanyang puso para dito, ay pumayag siya. May nurse na nakabantay 24 oras kay Emily kaya napanatag silang pareho na mag-dinner sa labas nang magkasama habang nagpapahinga ang anak nito sa ospital. I'm glad you agreed. Nasusuya na rin ako sa routine ko sa ospital. Your offer sounds good. Kailangan ko rin makapag-unwind bago ko isagawan transplant kay Emily kapag nakahanap na tayo ng donor. Sana ako na lang ang match. Kailangang ikaw ang match dahil hindi ka matutulungan ng asawa mo. Napatingin sa sahig si Zhao. Tila hindi nito kayang salubungin ng mga mata niya. Right. Pagkatapos silang maidikta sa waiter ang mga order nila, ay tinanong siya nito. Kumusta ka na, Eve? Okay lang bang hindi kita tawaging Doc ngayon? Wala naman tayo sa ospital, okay lang. At kung kinukumusta mo ang buhay ko, eto, mag-isa pa rin. Nasa na yung mga manliligaw mo nun na mas gusto ni tita kaysa sa akin? Mapait siyang ngumiti. Mas mahalaga sa akin ang profession ko. Wala akong oras sa ganyan. Pero hindi ka na pabata. Darating din ang panahon na maghahanap ka ng makakasama mo habang buhay. Love is for the weak, Zhao. Hanggang ngayon, mahina ka pa rin. Hanggang ngayon, ginagamit mo pa rin ang maskara ng babaeng walang pakiramdam. But I can see through you, Eve. Kilala pa rin kita hanggang ngayon. Bakit mo ba binubuksan pang usapan tungkol dyan? Ano ba gusto mong puntuhin? Emily wants you. Gusto ko lang pagbigyan ng anak ko. Ano ako? Laruan ng anak mo? Kaya ba, Mami Doc, ang inutos mo sa kanyang itawag sa akin? Hindi naman sa ganun. She wants to spend some time with you. Hindi naman niya kasi talaga nakasama si Nina. Masyado pa siyang bata nung nawala ang asawa ko. Yan ba dahilan ng dinner na to? Gusto mong hingin ng oras ko para mag-babysit sa anak mo? I will be with you guys. Isasama ka lang namin sa bahay. Gusto niya lang talaga maranasan na magkaroon ng mami. If that's okay with you. Napabuntong hininga si Eve. Gusto rin naman niya kahit paano magbakasyon mula sa hectic niyang trabaho. Kaya naman hindi na niya gaanong pinag-isipan ang imbitasyon nito. Sige na, pumapayag na ako. Gusto rin niyang makita ng personal kung ano na ba ang buhay ng kanyang the one that got away. Palagi niyang iniisip kung ano na nga ba ang nangyari kay Zhao mula na magkahiwalay sila. Mas maigi nang alamin niya ngayon ang lagay ng buhay nito para hindi na siya palaging nalulunad sa pag-iisip at pagbabasa sa mga artikulo tungkol dito na nababasa niya lang sa internet. Aminin man niya o hindi, parati namang may puwang si Zhao sa puso niya. Ito lang ang lalaking minahal niya. Ang una at ang huli. Hindi man nabuhay ang anak nila, habang buhay namang mananatili sa alaala niya ang pagmamahal na bumuo rito. Thank you sa pagpayag sa request ko. Sabi ni Zhao na mahatid na siya sa bahay niya. Kailangan din nating ihanda si Emily para sa stem cell transplant. Pero sa ngayon, clinically stable siya. Maaari muna siyang umuwi habang inaayos natin ang donor matching at iba pang requirements. Ilang araw bang pinag-uusapan natin? A week, I promise. Hindi ka naman guguluhin ni Emily kapag kailangan mo ng pahinga. Okay. Kinabukasan, bago pa magtanghali, ay naroon na si Eve sa tapat ng malaking bahay ni Zhao. May bitbit siyang maliit na maleta habang suot niya ang kanyang pinaka-casual na damit. Isang simpleng t-shirt at jeans. Isang malaking pagbabago sa karaniwan niyang sinusuot sa ospital sa ilalim ng kanyang white lab gown. Nakita niya si Zhao na papalapit. May ngiti sa labi at may tulak-tulak na wheelchair. Nakaupo si Emily doon. May damage kasi ito sa hip joint dahil sa paulit-ulit na sickle crisis. May hawak itong teddy bear habang nakangiti sa kanya. Mommy Doc, you're here! Sigaw ni Emily na parang hindi na ito pasyente. Hi Emily! Malumanay na ganting bati niya. Kanina ka pa ba naghihintay sa akin? Opo, sabi po kasi ni Daddy, magbe-bake daw po tayo ng cookies.
Nagkatinginan sila ni Zhao. Bahagya siya nagtaas ng kilay na tila nagtatanong kung totoo bang sinabi ng bata. Nag-aalala siya dahil hindi naman siya marunong mag-bake. Ang tanging alam niya sa kusina ay magpakulo ng tubig. Madalas pa nga niyang maiwang nakasaksak ang electric kettle dahil nakakatulog na siya sa sobrang pagod. Kaya paano siya mag-bake ng cookies kasama ang bata? Yeah, cookies. I mean, tuturuan ka namin na mag-bake. Depensa ni Zhao. Gusto niya raw na matikman mo ang cookie recipe niya. Baking is not really my forte, Zhao. Pero sige, I will try. Thank you, Eve. Bulong nito na nakatingin sa kanya na may pasasalamat. Halika na, dadali na namin ang gamit mo. Sumunod siya sa lalaki habang bitbit ang isang kasambahay nito ang mga gamit niya. Tulad ang nasa imahinasyon niya, malaki na ang bahay nito. Isa yung 2-story house sa isang tahimik at exclusive subdivision. Malaki, maaliwalas, at may bakas ng init ng tahanan. Isang bagay na bihira niyang maranasan sa sarili niyang unit. Pagpasok nila sa bahay ay agad siyang hinila ni Emily patungo sa living room. Mommy Doc, look! Ito yung favorite space ko. Dito kami nanonood ng cartoon si Daddy. Masayang kwento ng bata. Habang naglilibot sa bahay, napansin ni Eve ang kakaibang aura ng lugar. Simple pero may pagmamahal. May mga litrato ni Emily sa dingding at litrato ni Zhao at ng namatay itong asawa na si Nina. Sa isang frame, nakangiti si Nina. Isang magandang babae na may maamong mukha. Hindi niya maiwasang maisip na ganoon din ang aura niya dati nung sila pa ni Zhao. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Eve. Saglit na nanumbalik ang yelo sa puso niya, ngunit nakaramdam din siya ng init nang maramdaman ang maliit na palad ni Emily. Ang ganda po ni Mami Nina, no? Oo, maganda nga siya. Pero maganda rin po kayo, Mami Doc. Kayo po ang first love ni Daddy eh. Sino nagsabi niyan sa'yo? Daddy mo? Opo, kayo daw po yung pinakamaganda at pinakamatalinong babaeng nakilala niya. Sinabi niya yon? Opo! Nawala ng anumang pagdaramdam niya. Hindi naman siguro siya bobolahin ni Emily kung hindi naman talaga sinabi yon ni Zhao. Diyan ang kwarto mo. Putol ni Zhao sa pagkukwentuhan nila ng anak nito. Katabi lang ng kwarto ni Emily para kung sakaling kailangan mo siyang tignan. Sige, salamat. Sagot ni Eve na sinubukang panatilihin ang formal na tono. Emily, anak, bukas na tayo mag-bake ng cookies ha. Kailangan yata ng tulog ni Doc Eve. Anang lalaki sa anak saka bumaling sa kanya. Ang mabuti pa, Eve, magpunta ka na sa kwarto mo. Ipatatawag na lang kita kapag tapos na ako magluto. Hindi na siya pumalag sa sinabi nito dahil talagang pagod na siya mula sa night shift. Kapag kinailangan niya pang magsagawa ng emergency operation, on-call din siya. Kaya naman luxury na niyang maituturing ang alok ni Zhao na staycation sa sarili nitong bahay kasama si Emily. Mabuting at pinayagan siya mag-leave ng 1 linggo basta kapag may emergency ay kailangan niyang pumasok. Sige, bukas Emily, promise, gagawa tayo ng maraming cookies at ipamimigay natin sa mga kaibigan mo sa ospital. Yay! Sige po, bukas na lang po tayo mag-bake, Mommy. Rest po muna kayo. Pakiramdam ni Eve ay mas makakapagpahinga siya doon na matiwasay. Napakalambing kasi ni Emily. Sa init ng yakap nito, pakiramdam niya ay hinahela siya. Nang gabi na, pagkatapos ng dinner, ay kumatok sa Emily sa pinto niya. Mami Doc, kising ka pa po ba? Dali-dali niyang binuksan ang pinto. Nakasuot si Emily ng pajama na may unicorn design. Bakit, Emily? May masakit ba? Nag-aalala niyang tanong. Wala naman po. Gusto ko lang po makita kayo bago ako mag-sleep. At saka po, gusto ko po sana na magbasa tayo ng book. Okay lang po ba? Nakita ni Eve si Zhao na nakasilip sa likod ni Emily. May guilty look sa mukha nito. Sabi ko sa kanya, baka pagod ka. Bulong na lalaki. Kaso ang kulit. It's fine, Zhao. Sagot niya. Hindi alam kung bakit pero ayaw niyang biguin si Emily.
Pinabuhat niya si Emily sa ama nito para mailapag sa tabi niya sa kanya binuksan ang librong bitbit na mag-ama. Habang nagbabasa siya, naramdaman niyang yumakap si Emily sa kanyang braso. Ang init ng yakap ng bata ay tila tumunaw sa anumang pagod na nararamdaman niya. Ang ganda po ng boses niyo, Mami Doc. Parang mami ko talaga. Pulong nito bago pumikit. Natigilan siya. Nagkatinginan sila ni Xiao. May lungkot at pag-asa siyang nasilayan sa mga mata nito. Pero hindi siya sigurado kung tama siya ng pagkakaunawa sa kahulugan ng titig na yon. Nang makatulog si Emily ay dahan-dahan siyang tumayo. Inawat niya si Xiao ng tangkain nitong buhati ng anak paalis sa kanyang kama. Hayaan mo na muna siya makatulog. Parang gusto ko ng kape. Sige, igagawa kita. Matipid na sagot ng ex niya saka nito sinundan. Salamat, Eve. Sabi pa nito habang naglalakad sila pababa ng hagdan. Sobrang saya ni Emily ngayon. Hindi ko pa siya nakitang ganyang kasaya. You don't have to thank me. Pasyente ko pa rin si Emily. I know, pero malaking bagay sa kanyang ginawa mong pagsama sa amin dito sa bahay. Hindi mo na to responsibilidad bilang doktor niya pero pinagbigyan mo pa rin kami. She used to cry every night. Wala na nga siyang kapatid, wala pa siyang mami. Ako na lang ang meron siya, palagi pang abala sa trabaho. Not your fault. Alam naman nating pareho na sa panahon ngayon, kung hindi ka kakayod at magpapabaya sa trabaho o negosyo, ay madali kang babagsak. Alam kong ginagawa mo yan para kay Emily, lalo pat ganyan ang sitwasyon niya. Right. Kung pwede ko nga lang hatiin ang katawan ko para hindi niya siya malungkot. Ganyan kahalagang presensya mo ngayon dito sa bahay namin. At maraming salamat din kasi hinayaan mo ituring ka ni Emily na mami. Nanatili siyang tahimik. Hindi niya mapigilan ang sarili na mag-isip na kung nabuhay kayang anak nila ni Xiao, iba kaya ang sitwasyon nila ngayon? Kahit na galit siya noon sa lalaki dahil sa pang-iiwan nito sa kanya, hindi niya pa rin maawat ang sarili na mangarap na meron sana sila ngayong buong pamilya. Iniisang tabi niya yon na magsimulang magkuwento si Xiao sa kanya tungkol sa pagiging mabuting ina ni Nina. She's so hands-on na hindi nadatapuan ang lamok sa Emily. Mukha ngang mahal na mahal ka ni Nina. Kamukhang kamukha mo kasi ang anak niyo. Niwala yatang minana sa kanya. Tumikhim ang lalaki at halatang bigla itong naging asiwa sa sinabi niya. Pasensya ka na kung yan ang lumabas sa bibig ko. That's okay. Enjoy your coffee. May kailangan na akong tapusin. Excuse me. Hinayaan niya itong umalis. Ngunit hindi nakatakas sa kanya ang katotohanang may bahagi ng usapang yon ang gusto nitong iwasan. Sa sumunod na araw, wala namang ibang magawa si Eve kundi ang makipaglaro sa anak ni Xiao habang nanghihingi siya ng updates tungkol sa HLA typing. Sa kasamaang palad, hindi match si Xiao. Kaya kailangan nilang hintayin pang ibang kamag-anak nito at ni Nina para magpa-test ng dugo. So far, pamilya pa lang ni Xiao ang nakikipag-ugnayan. Sinubukan niyang ipaalala sa lalaki ang tungkol sa pamilya ni Nina at nangako lamang ito sa kanyang ito na ang bahala. Naglaro sila ni Emily ng board games, nagkulay at nag-bake sila ng cookies. Natuklasan ni Eve na meron pa pala siyang abilidad ng ngumiti ng totoo. Hindi lamang ang sarkastikong ngiti tulad ng ginagamit niya sa ospital. Likas kasing makuwento si Emily. Halos lahat yata na naging yaya sa bahay na yon ay kilala nito at naikuwento na ang buhay sa kanya. Hindi talaga siya nagka-jowa? Tanong niya sa bata habang naghihintay sila sa harap ng oven. Tinutukoy niyang huling yaya nito na matandang dalaga raw. Hindi po, Mami Doc. Takot daw po kasi siyang ma-inlove. Sa bagay, nakakatakot nga yun. Totoo po ba yung sinabi ni Daddy na girlfriend ka daw po niya dati? Oo, matagal na panahon na yon. So, hindi niya na po love ang daddy ko? Love ko siya, as a friend. Pwede po bang as a wife? Kasi Mami Doc, kapag hindi po naging successful ang paggamot mo sa akin, pati po ako, iiwan ko si Daddy. Alam ko po nasasama na ako kay Mami sa heaven. Kawawa naman po siya kapag iniwan ko siya. Wala na po magmamahal at mag-aalaga sa kanya. May kung anong damdamin ang nasaling sa puso niya dahil sa sinabi ng bata.
Sweetheart, lahat gagawin ko para mailigtas ka. Huwag mo munang isipin yan. Inawat niya ang sarili na magbigay ng false hope sa bata dahil kahit naman 90-95% ang pag-asa ni Emeline gumaling, hindi niya maaaring isawalang bahala ang natitirang porsyento na maaaring mabigo siya. Pero mag-promise ka, Mami. Please po. Hinaplos niya ang buhok nito bago sumagot. I promise, sasamahan ko ang daddy mo at mamahalin ko siya. Mukhang napanatag na ang loob ni Emily dahil yumakap sa kanya. Thank you, Mami. Pero Emily, promise me one thing. Pipilitin nating dalawa na mapagaling ka, okay? Hindi ko to magagawa na mag-isa. Kailangan mag-iisip ka lang ng mga happy thoughts para mas mabilis kang gagaling, okay? Parang hindi na kilala ni Eve ang sarili ngayon. Siya na hindi naniniwala sa happy thoughts. Sinasabihan ng pasyente niya ngayong maniwala doon para mabilis itong gumaling. Okay, Mami Doc. Sana kahit gumaling na ako, tuparin mo pa rin po yung promise mo para maging mami na po kita forever and never. Gusto mo ba talaga ako maging mommy? Opo! Bakit naman? Diba hindi naman ako mabait nung una mo ako nakita? Mabait naman po kayo. Naalala ko po, hinawakan mo yung cheeks ko tapos ngumiti ka po. May nagsasabi pa sa'yo, Mami, na hindi ka mabait? Madami. Siguro po, kala lang nila kasi hindi ka palaging nakasmile. Pero hindi naman po ibig sabihin no na hindi na kayo mabait, Mommy. And I really like you to be my mom kasi love na love ka po ni Daddy. Sinabi niya yan? Po, Paano niya sinabi? hindi niya po sinabi sa akin. Nakita ko po. Tara, Mommy, I will show you. Kunot noon sumunod siya kay Emily pagkatapos niyang masiguro na nakapatay ng oven sa kusina. Pinaandar nito ang wheelchair papunta sa ilalim ng kaliwang bahagi ng malapad na bifurcated stairs sa mansion. Mommy, ito po oh. May binuksang maliit na pinto si Emily sa ilalim ng hagdan at nagulat siya na makitang maraming gamit na may kinalaman sa kanya. May mga pictures, damit, notes at VCDs. Ano to? Nakita lang po namin noon ni Yaya. Ang dami pa po pong gamit yun sa loob. Pinanood pa nga po namin yung video message ni Daddy para sa'yo eh. Sa akin? Nakita niyang isang VCD case na may nakasulat na pangalan niya. Ayan po yung name niyo oh. Hindi mo pa ba yan nakita, Mommy Doc? Tanong ni Emily, ang mga mata ay nag-aalala. Hindi pa. Sagot niya sa nanginginig na tinig. Lumuhod siya sa harap ng pinto at kinuha ang iba pang VCD na naroon. Ngunit ang pinakaumagaw ng atensyon niya ay ang VCD na may label na para kay Eve, 2022. Iyon ang taon na natapos niya ang subspecialty fellowship niya at ang taon na ikinasal si Zhao kay Nina. Noong mga panahong yun, alam niyang ang anak ng mga ito si Emily. Hindi inaasahan ni Eve ang biglaang pagtulo ng mga luha niya habang nakatitig sa mga gamit na nasa loob ng magandang kahon. Daddy said wag ko raw pakialaman. Kaso ang ganda ng box kaya binuksan ko po. Paliwanag ni Emily. Naalala ko po agad tong box na makita ko po kayo sa ospital. Sorry po, Mami Doc, kung pinakailaman po namin ni Yaya. Okay lang, Emily. Thank you for showing this to me. Anya, habang nanginginig ang kamay na hawak ang VCD. Hinila niya ang bata palabas ang maliit na bodega sa ilalim ng hagdan at sinara ang pinto. Okay lang ba na tignan ko rin ang mga to? Opo, kung manonood po kayo ng VCD, pwede po sama ko? Nginitian niya ang bata. Sure. Sumama nga si Emily nang pumanhik siya sa kwarto para i-play ang VCD na nakuha niya sa kahon. Isang pamilihar na mukha ang bumungad sa screen. Si Zhao, nakasuot ng formal na polo, pero halatang gulong-gulo.
Sa likod nito ang isang magandang view ng beach na sa hula niya ay ang venue kung saan ginanap ang beach wedding ni Zhao at Tina. Hi Eve, kung nakarating sa'yo to, malamang ay kasal na ako kay Nina. Mabuti siyang kaibigan at pakakasal ako sa kanya dahil tanggap ko nang hindi ka na magiging akin. Pero gusto kong malaman mo na kahit 3 taon na mula na maghiwalay tayo, palagi ka pa rin nasa isip ko. Nagsimulan tumulong ang luha niya nang makita sa video na pinipilit ni Zhao na ngumiti habang nagpipigil ng luha. Hindi ko intensyon na iwan ka. Ang gusto ko lang sana noon ay maging matagumpay muna sa buhay para maging karapat-dapat ako para sa'yo. Habang nag-aaral ka sa pagkadoktor, pinipilit ko ring matagumpay sa pinili kong karera. Kaso kahit ano pa sigurong gawin ko, hindi ako magiging bagay sa'yo. Nakapag-desisyon ka na ng piliin mo ipaampun ng anak natin. I get it. At ayoko nang guluhin ka pa. Biglang nagbagong ekspresyon ni Zhao. May bakas na yon ng galit at sakit. Sabi ng nanay mo, pinampun mo ang anak natin. Dahil nakikita mo sa gabal lang kami ng anak natin sa buhay mo. Sinabi niya huwag na akong babalik. Pinilit ko siyang kausapin, Eve. Pero ang tanging sinabi niya lang ay huwag na ako magpakita pa sa'yo dahil hindi mo na ako kailangan. Pabuti't ibinigay niya sa akin si Emily. Dahil kung hindi ko alam kung anong pwede ko magawa sa'yo. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin guguluhin ng bata. Si Nina na ang kikilalanin niyang ina. Napatingin siya kay Emily na tila wala ng atensyon sa video dahil tahimik na itong nagbabasa ng mga love letters na ibinigay niya kay Zhao noon. Hindi siya makapaniwala sa ganong paraan niya malalaman ang katotohanan. Mag-iingat ka, Eve. At sana maging masaya ka. I will always cheer you on from afar. Mahal na mahal kita. At gagawin ko lahat para maging masaya ka. Kahit pang ibig sabihin nun ay kailangan ko lumayo sa'yo. Kami ng anak mo. Doon na natapos ang video. Natulala si Eve sa screen. Ang kanyang mundo na binuo niya sa paniniwalang siya ang iniwan ay biglang gumuho. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hinahaplos ang pisngi ng batang katabi. Ang nanay niya nagsinungaling sa kanila ni Zhao. Doon niya napagtantong hinarang ng nanay niya ang lahat ng pagkakataon noon para makapag-usap sila ni Zhao. Kontrolado nga naman ito noon kung sino man ang pwede at hindi pwedeng puntahan siya sa bahay pagkatapos niyang manganak sa mismong kwarto niya. Kaya pala hindi siya sinikap ng nanay niyang madala sa ospital at ipinagkatiwala siyang paanakin ng komadrona para magawa nito ang mga plano nito sa anak niya. Mami Doc, bakit ka umiiyak? Tanong ni Emily na nakayakap sa kanya. Wala lang, sweetheart. Sagot niya. Pilit na pinipigilan ng pag-iyak saka mahigpit na yumakap kay Emily. Paanong nagawa yun ng nanay niya sa sarili nitong apo? Ang anak niya, ang anak nila ni Zhao, ay buhay. Si Emily, ang batang palaging tumatawag sa kanya ng Mami Doc. Hindi pala hiram ang palayaw na yun dahil siya pala talaga ang nanay ng bata. Balak niyang kumprontahin ng nanay niya ng personal kaya naman niyaya na niya si Emily na magpahinga sa itaas. Tara na Emily, tulog na tayo. Sabi niya habang pinupunasan ng luha. Pero, aalis ka po ba? Inosenteng tanong sa kanya ng kanyang anak. Hindi sweetheart, I promise hindi na ako aalis pa ulit. Ang pangako niya ay hindi lamang para kay Emily, kundi para na rin sa sarili niya. Kailangan na kitang patulugin. Pagising mo, nandito na ako ulit. Mukha na kumbinsi niya naman ang bata dahil sinunod siya nito. Nag-aayos na siya para umalis dala mga VCD nang biglang bumukas ang pinto. Si Zhao yun. Nakasuot ng corporate attire dahil galing itong trabaho. Eve, bakit gising ka pa? Tanong na lalaki. Ang boses ay nag-aalala. At saan ka pupunta? Inangat niya ang mga VCD na hawak. Ang titig niya ay matalim at seryoso. Kailangan nating mag-usap, Zhao. Pero pupuntahan ko muna si Mama. Kailangan niya magpaliwanag sa akin. Tila tinakasan naman ng dugo ang mukha ng dati niyang kasintahan. Eve, ako na lang ang magpapaliwanag. Wala kang dapat ipaliwanag pa, Zhao. Putol niya rito.
Si Mama ang kailangang magpaliwanag sa akin kung paano niya nagawa sa akin yon. Hindi ko ipinamigay ang anak natin. Hindi ko siya pinaampon. Ang sinabi niya sa akin patay ng anak ko na hindi nabuhay pagkasilang ko. Hindi ko ipinamigay si Emily. Inalo na siya ni Zhao gamit ang isang yakap. Magsasalita pa sana siya nang siilin siya ng halik na lalaki. Pareho silang uhaw at sabik sa labi ng isa't isa, kaya naging matagal ang muling paglalapat ng kanilang mga labi. Pakiramdam tuloy niya ay mapupugto ng kanyang hininga, hanggang sa magdikit ang mga noo nila pagkatapos ng maalab na halik. I'm sorry kung pinaniwalaan ko agad ang mama mo. Alam ko kasi kung gaano rin kahalaga sa iyong pagdodoktor. Inakala kong ganun nga talagang iniisip mo, kaya mo gustong alisin si Emily sa buhay mo. Ipinaliwanag sa akin ng mama mo na imbes na sa iba niya ibigay, sa akin na lang niya ipinaubaya ang anak natin. Kaya pinalaya kita. Kinuha ko si Emily. Pinalaki kong mag-isa. Kapwa sila umiiyak at naninikip ng dibdib ni Eve sa isiping ilang taong itinago sa kanya ng nanay niyang totoo. Pinanood siya nitong halos mamatay sa kakaiyak dahil sa pagkawala ng anak niya. Iyon naman pala'y ibinigay lang nito kay Zhao ang bata. Wala na akong balak na guluhin ka. Pero ang sakit ni Emily. Shh! Karapatan kong malaman ang tungkol kay Emily. Tumango si Zhao sa kamuling hinarika ng mga labi niya. Oh God, I miss you. I miss you so much. Niyakap siya nito na lalong tumunaw sa sama ng loob niya dito sa mga nakalipas sa taon. Bakit mo pinakasalan sa Nina? Alam niya ba yung mga sinabi mo sa video? Marahang tumango ang lalaki. Kailangan naming gawin yan para sa bata. Nina is a good friend. Gusto lang niya makatulong para masigurong lalakas si Emily na may buong pamilya. Hindi nga lang siya pinahiram sa amin ng Diyos sa matagal. Minahal mo ba siya? Tumango ito. Of course, she's my friend. Hindi mahirap mahalin ng taong nariyan kapag kailangan mo ng aalalay sa'yo. I have learned to love her, pero mas mahal pa rin kita. Sinubukan kong kalimutan ka pero hindi ko kaya. Muling naghinang ang mga labi nila saka siya binuhat ni Zhao patungo sa kwarto nito. Doon ay muli siyang inangkin ng kaisa-isang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang katawan at pag-ibig. Ni hindi na niya tinangkapang itago dito ang sarili niyang damdamin. Katulad ng mga damit niya, inalis na ni Eve ang anumang suot niyang pagbabalat kayo. I still love you, Zhao. Pag-amin niya habang nakayakap sa lalaki matapos silang magniig. I know. Si Emily, mas malaki ng tsansa niyang gumaling. Magpapatest ako ng dugo. Pero paano ang transplant? May kaibigan akong pwedeng gumawa ng procedure kung sakaling ako ang match. Ang importante, gumaling na si Emily. Will you be okay? Mas magiging okay ako kung alam kong maililigtas ang buhay ng anak natin. Mas hinigpitan nito ang pagyakap sa kanya. Sana hindi ka na mawala sa amin. Hindi naman ako nawala sa inyo. Kahit alam kong patay ang anak ko, hindi ako tumigil magmahal sa kanya. At sa'yo, kakausapin ko si Mama. Itatama natin ang mga pagkakamaling nagawa niya. Sumang-ayon ito kaya maaga pa lang kinabukasan ay sinugod niya nanay niya sa bahay nito. Nagdidilig ito ng mga bulaklak nang maabutan siya sa bakuran. Off mo? Wala kang surgery? May sakit sa dugong anak ni Zhao. Alam mo ba yon? Agad na nabura ang ngiti na nanay niya dahil sa narinig. Lumapit si Zhao sa'yo? Finally, after so many years of your efforts of keeping him away from me, oo. Nilapitan ako ni Zhao para ipatingin sa akin ang anak niyang pinagkamalan ng ibang doktor na may leukemia. Magpasalamat ka, Ma. Hindi cancer ang sakit ng anak namin. Kung hindi, sisisihin kita habang buhay sa sinapit niya. Anak, I can explain. Ano na naman, Ma? Gusto mo lang protektahan ako? Gusto mo makatapos ako at maging doktor kagaya ng pangarap mo? Oo. Kung hindi ko ginawa yon, sa tingin mo magiging successful ka sa magiging doktor? Hindi mo mararating ang kung ano man ang meron ka ngayon kung hindi ko inalayo sa yung Zhao na yon at ang anak niya. Anak namin, na apo mo. Ginawa mo siyang parang pusa na basta mo ipinamigay.
Nagsinungaling ka sa akin na patay na siya at hinayaan mo kung araw-araw na mamatay ka kaiyak dahil sa sinapit ang anak ko. Ano mo yun, Ma? Hindi ka naawa. Hindi nakasagot ang mama niya. Di wala rin sa mukha nito ang kagustuhang humingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Tila sa paningin nito, walang mali sa ginawa nitong pagmamanipula sa buhay niya. Ngayon niya naunawaan na ang nanay niya ang tunay na Ice Queen. Wala itong pakiramdam, walang simpatya para sa iba. Masyadong makasarilit, walang puso kahit pa sa sariling apo. May sickle cell disease si Emily, Ma. Kailangan nating ma-check sa pamilya kung sinong pwedeng maging stem cell donor niya. Kung talagang minahal mo ko bilang anak mo, pagpapatest ka. Yan lang ang magagawa mo para mapatawad kita sa ginawa mo sa anak ko. Sa amin ng pamilya ko. Yun lang ang sinabi niya bago iniwan ng ina. Sumusuko na siyang magbabago pa ito. Matyaga na lang sila naghintay sa resulta ng mga blood test. Bukod sa mga kamag-anak ni Zhao, ay may mga kamag-anak din siya nagpresintang magpa-test kahit hindi naging maganda ang pakikitungo ng nanay niya sa mga ito. Makalipas ang ilang araw, habang abala si Eve sa pagre-review ng mga resulta ng HLA typing sa kanyang opisina para sa ibang pasyente, ay biglang bumukas ang pinto. Ang nurse yon at dala nitong balitang siya ang match at pwedeng maging donor para kay Emily. Agad niya yung ibinalita kay Zhao. Hindi ito makapagsalita sa sobrang saya. Mayroon din siyang nababasang pag-alala sa mukha ng lalaki. Are you okay? Kailangan lang i-clear ang schedule ni Nadia. She's a friend. Dr. Nadia Honorales is amazing. Kaya niya ang... Hindi naman ako nagdududa sa kakayanan ng kaibigan mo. Nag-aalala ako para sa'yo. Hindi ba makakasama sa iyong gagawing procedure? Zhao, wala tayong ibang pagpipilian. Isa pa, hindi delikadong procedure. Maniwala ka sa akin dahil ilang beses ko nang ginawang procedure na yon at sa totoo lang, wala na rin naman akong pakialam sa kung anong mangyayari sa akin. Ang importante ay si Emily. Don't worry, wala namang magiging masamang epekto sa akin ang gagawin ko. Kung meron man, kaya kong tiisin ang lahat para sa anak natin. Hinaplos si Zhao na masuyo ang pisngin niya. Kapag natapos na lahat ng ito, mag-uusap ulit tayo ng tungkol sa atin. Hindi na ako papayag na hindi tayo mabubuo. Tumango siya. Bagong stem cell harvest, binisita muna niyang kanyang anak sa silid nito, nakakasimula pa lang sa conditioning therapy. Anak? Mami, Doc? Mami na lang ang itawag mo sa akin, di ba napag-usapan na natin yan? Opo, Mami. Sorry po. Nasanay po kasi ako. That's okay, sweetie. Everything's going to be okay. Magaling si Dr. Honorales. She will take care of us, okay? Hindi po ako takot, Mami. As long as I'm with you at si Daddy, I know I will be okay. Great. Malapit ang procedure, anak. I want you to be very brave for Mommy and Daddy, okay? Mahal na mahal ka namin, anak. I love you too, Mami. Dumating ang araw ng transplant. Sa loob ng operating room, nakahiga si Eve sa procedure table. Sa katabing kwarto, si Emily ay inihanda na para sa stem cell infusion sa pamamagitan ng central line. Pumasok si Dr. Nadia Honorales kasama ang kanyang team. Nakangiti si Nadia at ang presensya nito ay nagbigay ng katiyakan kay Eve. Handa ka na, Ice Queen? Biro ni Nadia dahil alam nitong iyon ang palayaw niya sa ospital. Ngumiti siya. Born ready, Doc. Just make sure everything is perfect for my daughter. It will be. We'll take good care of the factory. Sagot ni Nadia na tumutukoy sa bone marrow ni Eve. Sinimulan ang procedure. Mabilis at tumpak ang mga galaw ni Nadia. Habang nagaganap ang bone marrow harvest, ay naramdaman niya ang matinding pagmamahal para sa kanyang anak. Ang kaunting sakit ay balewala kumpara sa pag-asang mabibigyan niya ng mas malusog na buhay ang kanyang anak. Samantala, nasa labas lang ng procedure room si Zhao. Tahimik siya nagdarasal sa Diyos na huwag magkaroon ng komplikasyon at nang maibalik sa kanya ng ligtas ang kanyang mag-ina. Hindi niya mapigilan na mapaluha. Sa wakas, ang kanyang pamilya ay nabubuo
at lumalaban na magkasama. Ni sa hinagap, hindi niya naisip na pwedeng mangyari yun. Ipinagpasa Diyos na lang niya ang lahat ng isipin niya at matyagang naghintay. 2 oras lang ang lumipas nang matagumpay na natapos ang procedure. Makalipas pang ilang oras, kahit nanghihina pa, ay pinilit ni Eve na masilip ang anak nila, kaya inalalayan niya ito ngayon. Pwede namang mamaya mo na tignan si Emily. Anya, ngunit hindi ito nagpatinag. Hindi rin ako makakapagpahinga kung hindi ko masisigurong okay lang anak ko. Sabi naman ni Dr. Honorales, ayos lang si Emily. I trust her, pero mas tiwala ako sa sarili ko bilang doktora. Naawat lang niya ito sa pamamagitan ng halik at yakap. Thank you, Eve, my love. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin, anak ko si Emily. Hinalikan nito ang kamay ng kanilang unika iha. Hindi mo alam kung gaano ako natakot kanina para kay Emily. Mabuti na lang at wala nangyaring masama. Matapang siyang katulad mo. Yan lang naman na nakuha niya sa akin, pero ang lahat sa'yo na. Baka nga sobra mo kasi akong mahal kaya sa akin naman ni Emily ang lahat. Nagkatawanan na lang silang dalawa. Hindi naging mahirap para sa kanilang dalawa ang maibalik ang dati nilang pagsasama. Hindi naman kasi iyon kumupas. Kaya nang yayain ni Joe si Doktora Evangeline Del Viejo ng kasal, ay agad na pumayag ang huli. Mas lalo pa nga naging malapit sina Joe at Eve sa isa't isa, lalo na nang magkatuwang nilang inaalagaan si Emily habang nasa recovery stage na ito. Nang tuluyan na gumaling si Emily, ay inasikaso na nila ang kanilang kasal. Walang pag-atubiling tinanggap ni Eve ang pamilyang alok niya, hindi lang para sa anak nila, kundi para sa kanilang dalawa. 2 taon ang lumipas. Sa pamilya Ilagan, ang buhay ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Si Emily, ngayon ay 8 taong gulang na, namumuhay na ito ng normal kagaya ng mga batang kaedad nito. Ang stem cell transplant ay naging matagumpay at ang sickle cell disease ay isa na lamang masamang alaala para sa anak nila. Ang dating maputla at madalas dapuan ng sakit na bata, ngayon ay maliksi, malusog at laging nakangiti. Si Dr. Evangeline Del Viejo Ilagan ay nanatiling respetadong pediatric hematologist-oncologist, ngunit ang kanyang maskara bilang Ice Queen ay natunaw na sa init ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Hindi na siya madalas sa dumalaw sa nanay niya dahil hanggang sa mga oras na yon, wala itong planong humingi ng tawad sa kanya at sa anak niya. Sa kanilang tahanan sa eksklusibong subdivision, ang pag-ibig ay hindi lang nakikita sa mga mamahaling kasangkapan, kundi sa simpleng pagdikit ng kanilang mga kamay habang nanonood ng TV o sa paghalik ni Joe sa kanya bago umalis papunta sa trabaho. Isang Sabado ng hapon, abala si Joe sa paggawa ng pancake habang si Emily naman ay nag-aaral magpiano sa living room. Siya naman na may hawak na tasa ng kape ay nakaupo sa sofa at pinapanood ang mag-ama. Ang eksenang yon ay ang katuparan ng pangarap niyang inakala niyang hindi na mangyayari pa. Mommy, look! Sigaw ni Emily matapos tumugtog ng isang simpleng classical music. Napangiti siya. Ang galing mo, sweetheart. Pero baka gusto mo munang kumain. Amoy na amoy ko ng pancake ni Daddy. Bawal ka magpalipas ng gutom. Ayoko na ulit na magkasakit ka. Lumapit ang bata sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Thank you, Mommy. Niligtas mo po ang buhay ko. Ginantihan niya ng yakap ito. Ikaw ang dahilan, anak, kung bakit magaling ka na ngayon. You are my bravest little girl, Emily. Lahat gagawin ni Mami para sa'yo. Lumapit si Joe, may dalang plato ng pancake na merong I love you na nakasulat gamit ang strawberry syrup. At gagawin ko lahat para sa 2 pinakamamahal kong babae. Hinalikan niya ang lalaki sa pisngi. I love you, Han. I love you too, Doktora Ilagan. Sagot ni Joe, saka siya dinampian ng halik sa labi. Masaya silang kumain ng pancake, nagkuwentuhan at nagplano para sa kanilang susunod na out-of-town trip. Sa wakas, natapos ng matagal na paghahanap ni Eve sa nawawalang piraso ng kanyang buhay.
Hindi lang niya natagpuan ang kanyang matagal nang nawawalang anak, kundi natagpuan din niya ang pag-ibig at buong pamilya na inakala niyang hindi nararapat sa kanya noon. Ang Ice Queen ay tuluyan ng nagretiro. Ang naiwan ay si Doktora Evangeline Del Viejo Ilagan, isang mapagmahal na asawa at ina. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!